Pilipinas, isang bansa sa Asya kung saan naging kilala sa tawag na Perlas ng Silangan. Ito ay sinakop ng mga Kastila at inalipin ang mga Pilipino ng mahigit sa 300 taon. Ngayong araw, ating tatalakayin ang isa sa mga nobelang naging silbing susi upang mabuksan ang pinto ng katotohanan na nagpamulat sa ating kapwa Pilipino para ipaglaban ang ating bayan, wakasan ang pang-aalipin at karahasan upang makamtan ang minimithing kalayaan. Sa taong 1887, isinulat at inilathala ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang nobelang Noli Me Tangere. Ang pariralang Noli Me Tangere ay salitang Latina na ang ibig sabihin ay "Huwag mo kong salangin" o "Touch me not" sa wikang Ingles. Isinulat ito sa kalagitnaan ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas kung saan inilalarawan nito ang hindi patas na pagtrato ng mga praileng Kastila at ng pamahalaan sa mga Pilipino. Orihinal itong isinulat sa wikang Espanyol at ang libro naman ay kadalasang isinasalin sa Pilipinas sa salitang Tagalog o Ingles. Upang lubos na maunawaan, halina't samahan ninyo akong balangkasin ang buod ng nobelang Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay nagsimula sa isang Ginoo na nagngangalang Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Nagbalik siya sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pamamalagi roon. Dahil sa kanyang pagdating, naghandog si Kapitan Tiago ng isang salo-salo. Ito ay dinaluhan ng matataas na tao ng lipunang Kastila, kabilang na sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente Guevara at Doña Victorina. Hiniya ni Padre Damaso na dating kurap paroko ng San Diego ang binatang si Ibarra. Ngunit si Ibarra ay magalang na lamang na nagpaalam at hindi na pinansin ang panghihiya sa kanya. Nagdahilan na lamang siya na may mahalaga siyang lalakarin. Ang kasintahan ni Ibarra ay si Maria Clara. Siya ay anak-anakan ni Kapitan Tiago, isang mayamang taga-Binondo. Kinabukasan, pagkatapos ng salo-salo, si Ibarra ay dumalaw kay Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap, di nila maiwasang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula noong sila ay bata pa. Hindi nalimutan ni Maria Clara na basahin muli ang mga sulat ni Ibarra sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego, may pinagtapat sa kanya ang Guardia Civil na si Teniente Guevara tungkol sa pagkamatay ni Don Rafael, isang mayamang hasyendero ng bayan na ama ni Ibarra. Sabi ni Teniente, pinaratangan ni Padre Damaso si Don Rafael na irehe at filibustero dahil sa hindi nito pagsisimba at pangungumpisal. Ang paratang ay dadagdagan pa dahil sa isang pangyayari. Nakita kasi niyang nakikipag-away ang isang maniningil ng buwis sa isang batang mag-aaral. Tinulungan ni Don Rafael ang bata na ikinagalit ng kobrador at sila ang nagpanlaban. Namatay ang kobrador na Kastila nang tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Dahil dito, si Don Rafael ay pinag-usig at nagharap ng iba't ibang sakdal ang kanyang mga lihim na kaaway. At siya nga ay nabilanggo. At nang malapit na sanang malutas ang usapin, siya naman ay namatay sa bilangguan dahil sa malubhang karamdaman. Hindi pa rin nasiyahan sa mga naganap si Padre Damaso.
Ipinahukay niya sa tagapaglibing ang bangkay ni Don Rafael sa sementeryo ng mga Katoliko at pinalipat sa mga libingan ng mga Intsek. Dahil umuulan noon, nagpasya na lamang ang tagapaglibing na itapon sa lawa ang bangkay. Ipinagpatuloy ni Ibarra ang plano ng kanyang ama na magtayo ng paaralan at hindi na binalak na maghiganti sa kasamaang ginawa ni Padre Damaso. Sa pagdiriwang ng paglalagay ng unang bato ng paaralan ay kamuntikan ng mapatay si Ibarra kung hindi siya nailigtas ni Elias. Sa paglagpak ng mga bato, habang ito'y ihinuhugos, hindi si Ibarra ang nasawi, kundi ang taong binayaran ng lihim niyang kaaway. Sa pananghalian na handog ni Ibarra, muli siyang pinasaringan ni Padre Damaso pagkatapos ng pagbabasbas. Hindi na sana niya ito papansinin, ngunit hinamak nito ang alaala ng kanyang ama. Hindi siya nakapagpigil at tinangka niyang saksakin ang pari. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayari, itinalawag ng Arsobispo ng Simbahan ng Katoliko Romano si Ibarra. Sinamantala naman ito ni Padre Damaso upang utusan si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan sa pagpapakasal ni Ibarra at Maria Clara. Nais ng pari na si Linares na isang Kastila na bagong dating sa Pilipinas ang mapangasawa ng dalaga. Dahil naman sa pagkasindak ng gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang, nagkasakit si Maria Clara. Agad naman itong gumaling nang pinainom ni Sinang ang mga gamot na ipinadala ni Ibarra. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagkakatiwalag ni Ibarra sa simbahang Katoliko at pinasya ng Arsobispo na muli siyang tanggapin. Ngunit nagkataon noong sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng mga sibil at pinagbintangang may kagagawan ay si Ibarra. Dahil dito, siya ay dinakip at nabilanggo. Wala talagang kinalaman sa pagsalakay si Ibarra dahil nang kausapin siya ni Elias ay tahasan siyang tumanggi at sumumpang kailanman ay hindi siya maaaring mamuno sa mga taong kumakatawan sa bayan. Sa paglilitis ay walang sino man ang makapagsasabi na si Ibarra ay kasabwat sa mga naganap. Kaya ang bintang sa kanya ay napawalang bisa. Subalit, ang sulat niya kay Maria Clara na napasakamay ng mga hukuman ang siyang ginawang kasangkapan upang siya ay mapahamak. Nagkaroon ng handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipahayag ang kasunduan sa pagpapakasal ni Maria Clara at ni Linares. Habang nagaganap ito, ay nakatakas si Ibarra sa bilangguan sa tulong ni Elias. Ngunit, bago tuluyang tumakas si Ibarra, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin si Maria Clara ng lihim. Dito na ipinagkaloob ni Ibarra ang kalayaan ng dalaga at hiniling na sana ay lumigaya siya at magkaroon ng tahimik na kalooban. Ipinaliwanag naman ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit ng hukuman ay nakuha sa kanya dahil sa pagbabanta at pananakot. Ipinalit sa mga liham na ito ang 2 liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipinanganak, na nakuha ni Padre Salve sa kumbento. At dito nakasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Binanggit rin ni Maria Clara na kaya lamang siya magpapakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina. Subalit, ang pag-ibig niya kay Ibarra ay di magbabago. Samantala ay tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka at humiga si Ibarra at tinabunan ng damo. At pagkatapos ay pinunton ang ilog Pasig hanggat makarating sa lawa ng bay. Ngunit naabutan sila ng mga tumutubi sa kanila. Inisip ni Elias na iligaw ang mga ito kaya't naisipan niyang lumundag sa tubig kung saan inakala nilang si Ibarra ang tumalon. Kaya't hinabol at pinaputukan siya ng mga gwardyang sibil hanggat mahawi ang bakas ng paglangoy at magkulay dugo ang tubig. Nakarating sa kaalaman ni Maria Clara na si Ibarra ay napatay ng mga sibil sa kanyang pagtakas.
Ang dalaga ay labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa, kaya't hiniling niya kay Padre Damaso na siya ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmadre. Napilitang pumayag ang pari sapagkat tiyakang sinabi ng dalaga na siya'y magpapakamatay kapag hindi ito pinagbigyan maging madre. Noche Buena nang makarating si Elias sa maalamat na gubat ng mga Ibarra. Siya ay sugatan at nanghihina. Doon niya nakatagpo si Basilio at ang ina nitong wala ng buhay. Bago siya malagutan ng hininga, ay sinabi niyang namatay siyang hindi niya nakikita ang pagbubukang liwayway ng kanyang bayan. At sa makakakita ay huwag sanang kalimutan ang mga namatay dahil sa pagtatanggol sa bayan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Ibarra. Dahil ito sa isang tanyag na libro ni Rizal, ang El Filibusterismo. Sa nobelang ito, makikita ang pagbabago sa buhay at pagkatao ni Ibarra at sa kanyang pananaw sa rebolusyon. At dito lamang nagtatapos ang buod ng nobelang Noli Me Tangere. Maraming salamat.